Yun o. Yun. PCJ 32. International. Talagang rayot sa rayot, talagang walang atrasan. Bawat pangkat ganyan. Yon, saan punta galing? Andito tayo ngayon sa Barangay Commonwealth, tama boss? Tama. Martin Street. Meron tayong nabalitaan na meron daw ditong magbibigay ng boses ng patunay. Tulad nung nasa likod ko, iyan ang isa sa mga patunay. Kaya umpisahan natin ang katanungan. Joseph nga pala, Joseph Payoyo ng Martanwood. Alright. Maaari rin bang malaman kung saan ka nangulungan? Nangulungan ako sa Quezon City Jail, taong 2014. Ilang taong ka bumuno doon, boss? Bali, 2 beses kasi akong nagbalik sa kulungan. Kung pagsasamahin, parang abot lang din ng 2 kalahati. 2 kalahating taon. Matagal na rin at hindi na rin biro yung boss. Sa loob ng Quezon City Jail, meron ka bang nasalihan na pangkat dyan, boss? Meron. Batang City Jail. Maaari ba, boss, na magpakita ka ng patunay na ikaw ay kasapi ng Batang City Jail? Pero ano rin, Yun o. Yun. PCJ 32. International. Boss, bago natin ipagpatuloy ang kwentong Bilibid, gusto muna naming alamin kung sino ba si OG Payoyo ng kabataan niya. Nung dati, nung hindi pa ako nangungulungan, siguro isa ako sa mama ulit dito sa lugar namin, pasaway dito sa barangay namin. Ganun, kaya medyo siguro napunta tayo sa ganung sitwasyon. Okay. Boss, yung sinasabi mong kakulitan mo nung panahon ng kabataan mo, yan ba yung nagsadlak sa'yo kung bakit ka napunta sa City Jail? Oo, ganun. Siyempre, kapit tayo sa patay. Pasok kung saan sistemang di ba? Maaari mo bang ikwento kung ano-ano yung mga pangyayaring yun na naranasan mo kung bakit ka napasok sa City Jail? Balingon ng kaso, ginagawa ko ng di maganda na nakasakit ako ng tropa na naging dahilan ng naging kaso ko sa unang pagkakulong ko. At sa pangalawa naman, syempre, hindi natin maiwasan paggawa ng mga hindi ka nais-nais. Naging napasok tayo sa sistema ng illegal na pagbebenta ng kung ano-ano. Kaya ganun. Boss, pag-usapan natin yung buhay selda at buhay pangungulungan mo. Sige. Boss, may himayin lang natin ha. Sige, boss. Ayon sa yung mga naranasan, kamusta po ang tulugan na nakagisnan mo doon sa loob ng City Jail? Nung una, syempre, mahirap. Pagsiksikan ka, kung saan ka pwedeng matulog, lalo wala ka pa namang napapatunayan sa loob. Kasi pag bago ka talagang dadaan ka sa mahirap na sitwasyon. Tulad nung maging bantay boyong ka muna, ay ng mga simula, hanggang pakita mo kung ano yung kaya mong pakita, kung ano yung kulit mo sa labas, at pakita mo yung kulit mo sa loob. Alam, marunong kong makisama. Kung yung mga ano naman doon, tulugan, meron kasi yung tinatawag na ano dyan, mga kasalo kung tatawagin. Okay. Swerte mo kung yung mga kasalo mo may kubol, tulog ka ng maayos. Kung wala, Pero yung literal na itsura, ano ba talaga? talagang hindi kagaya sa atin dito. Yung iba tutulog sa sahig, yung iba sa labas na ng jail, sa may court. Okay. Ganun, karton-karton lang. So sakla pala. Sobra. Pagkain, boss, yung tinatawag na rancho, ano ang sitwasyon doon? Rancho, siyempre, pagkain preso, yan, isa rin sa problema ng mga kulungan yan. Hindi nasusuportahan yung lahat ng mga makain.
Lalo kung maarte ka, sigurado bagsak ang katawan mo ron. Lalo pag wala kang dalaw. Kasi yung pagka-rancho doon talagang ano eh, minsan sa isang pirasyong isda, isang maliit na iwan ng manok, ganun lang. Chichirya. Eh, yung pagkakaluto, boss, ano ba sa palagay mo? Ayun, kanya-kanyang luto na kasi doon. Okay. Talagang lulunukin mo na lang pagka di mo gusto. Tanggal ang artist mo sa katawan doon pag wala ka talagang pantustos. Usapang pagligo, boss. May oras ba to? Paano ba sitwasyon dito? Yung nandun ako, may oras yung ligo ron. Sa umaga, bago pumasok yung dalaw, nung kaluwagan pa, kailangan nakaligo na yung lahat. Siyempre, pagka wala kang tinatawag doon na wala kang tira, wala kang panunungkulan, automatic yun. Hindi ka sabay-sabay na kayo maliligo. Minsan 5 kayo, 6 sa CR. Pero pagka nanunungkulan ka na ron, makakagamit ka ng maluwag sa CR. You know. May naging katungkulan ka ba sa loob ng City Jail? Yung unang panunungkulan ko, hanggang naging kulturero ko ron. Yung pangalawang panunungkulan ko na kasi, yung pagbalik ko, doon na ako naging mayor sa ibang jail naman na yun. Okay. Ano yung trabaho ng kulturero para sa kaalaman ng mga manonood? Ang trabaho ko ron bilang kulturero, ako yung mga kasama ng empleyado sa oras ng bilangan sa kulungan, at kami rin yun yung tumutulong sa empleyado na pag may lalaya na inmate, lalo mga kapangkat ko. Okay. Nabanggit mo kanina na ikaw ay naging mayor. Sa pagkakaalam mo, anong klaseng mayor ka? Dumidisiplina o nangungunsinte? Nung naging mayor ako, ang selda namin noon sambayanan. Mga kasama ko iba't ibang klaseng pangkat. Hindi naman pwedeng kumunsinte kasi tulad nga noon, masisilip ako ng ibang pangkat pag kinunsinte ko yung mismong kapangkat ko. Ang namin doon, respetuhan lang para makuha mo yung respeto rin ng ibang kapangkat mo. Ganun. Hindi ka naman nila iluluklok bilang mayor kung hindi ka karapat dapat maging ikaw yung magiging ama ng selda na yun. Sa pagkakasabi mo, halos 2 taon mahigit ka nakulong in total. Pero parang napakabilis mo naman yata naging mayor. Paano nangyari yun, boss? Yan, tulad yan. Maganda yung tanong na yan. Siguro, hindi ka naman mailuluklok kung hindi nakikita siguro yung dudong mo ng mga tinatawag natin mga tayman, tsaka yung mga nagluluklok sa panunungkulan. Kasi sa kulungan, maraming kala mo, titignan ka lang yan. Titignan yung kilos mo, kung balagbag ka ba o karapat-dapat ka sa kanyang pwesto. Kaya siguro, marunong tayo makisama, respeto. Sanay kasi tayo sa labas na gano'n ang nakikitungo sa iba. Kilala ka ba sa selda nyo bilang isang mayor na ano? Siguro, isang mayor na hindi naman ako mayor na naging tag nito, yung makasarili. Kasi yung pera na pumapasok sa akin, lahat yan nilalagay ko sa ng selda namin. Tulad ng number 1 na pangailangan namin yung pagkain. Okay. Lalo sa mga walang dalaw. Pag wala kang dalaw kasi, kawawa ka lang Kaya ganun, binubuhos namin lahat. Ultimo gamot, yung pondo na yan, binibigay mo. Lahat. Yun. Lahat ng pangailangan. Nakasaksi ka ba ng riot sa loob ng Quezon City Jail? Oo, nakasaksi ako. Panaan, ganyan. Talagang, pag nagkagulo talaga sa kulungan, grabe. Ngayon, meron tayong mga tinatawag na sundalo ng pangkat yan. Mga panlabas. Yan sila ang mga umaharap sa mga ganyang sitwasyon. At talagang grabe ang labanan pagka sa loob. Hindi kagaya dito sa labas. Hanging question lang G. Napasali ka ba sa riot na yan? Kasi nung panahon na yun, nanunungkulan na ako nung kulturero ko. Ang mga nanunungkulan, hindi yan pinapabayaan na lumabas ng selda sa oras ng pag may gulo. Okay. Kahit ultimong mayor, hindi yan pwedeng lumabas basta-basta. So you mean, nasaksihan mo lang talaga yung mga kaguluhan? Ganong klase yung kaguluhan doon? Madugo ba? Madugo, sobra. Talaga? Paano mo anong definition ng madugo na yan, G? Minsan kasi mahirap na magkwento. Siyempre, mapasama yung mga makosa natin na mga naiwan doon sa loob na talagang riot sa riot, talagang walang atrasan. Bawat pangkat, ganyan. Tingin mo, saan nag-uumpisa palagi ang riot na yan?
Minsan sa dala ng buryong, init ng ulo ng mga tao. Minsan naman sa gutom kasi nakakagawa sila ng ano eh. Lalo yung hindi may iwasan yung mga nagigipit doon. Eh, nakakagawa pa rin ng kasalanan kasi kahit nakakulong ka na talaga. Talaga. Oo. Napansin ko yung nakapinta dyan sa likod mo. Batang City Jail, 32 International. Tama, boss? Tama. Sa dami-dami ng pangkat, katulad ng sinabi mo, doon sa Quezon City Jail, bakit Batang City Jail ang nasalihan mo, boss? Kasi sa totoo lang, dito pa lang sa lugar namin, bata pa ako, marami na nagpamulat sa akin na itong pangkat namin na to, na napili ko, yun talaga yung nakita ko na yumakap sa akin na wala pang pangkat nun, nakakasama ko na sila, yung mga ibang nandiyan na tulungan, ganyan, hindi ka papabayaan, lalo pagdating sa loob. Hindi porket may pangkat ka, parang masamang tao. Okay. Hindi naman porket may pangkat ka, kailangan mo ng protection, mga ganyan. So, sinapuso mo at minahal mo lang talaga ang Batang City Jail. Yun! Ano ba talaga ang layunin ng Batang City Jail? Mapalaya man yan o sa loob? Layunin ng pangkat namin siguro sa loob yung mapakita sa yung pagkakaisa, pagmamahal sa bawat kapatid. Para kasi pag nasa loob ka yung pangkat mo, yun na yung kapamilya mo eh. Wala kang magulang ron, wala kang kapatid. Sila na doon masusukat kung talagang parang kayo pamilya ron eh. Kaya sino kapangkat mo, yun ang pamilya mo. Siyempre mag-anuhan kayo. Gagawa kayo ng mga paraan na mga proyekto na magpapabawas ng kalungkutan nyo doon sa loob. Ganun, kahit na tulad ng iba, mga nasa loob, tapos suporta yung mga kakosa na nasa labas. Okay. Bigayan tayo ng tulungan, ganyan. Boss, ano ang pinakamalungkot na nangyari sa'yo sa loob na hindi mo malilimutan? Siyempre, yung mga tulad natin ng mga sanay sa ganyan. Sila naman nagpapalungkot yan eh. Siyempre, mawalay sa pamilya, di ba? Mawalay ka sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo. Kasi isip mo kung ba sa bawat gabi na matutulog ka, kung okay ba sila. Ganun. Basta emotional. Sumabog ba yung luha mo doon? Sobra. Hindi lang isang beses, syempre. Talaga? Oo. Sabi nila, yung iba raw, hindi daw talaga naiyak eh. Ang inakalukuhan yan. Kahit anong tapang mo. Gaano kahirap sa loob ng City Jail ayon sa iyong naranasan? Malungkot. Mahirap talaga. Lalo sa una. Lalo kung hindi ka naman sanay talaga mangulungan. Diba? Halimbawa, laking ka sa labas. Pagdating doon, hindi ubra yung sponge ka, ganyan, diba? Kasi dapat yan, matuto kang makisama talaga. Matuto kang sumunod. Yan, number 1 yan. Para gumaan yung pangungulungan mo. Yun. Maraming disiplina ang nabubuo sa loob ng City Jail. Maraming kaparusahan kapag nagkamali ka. Boss, ikaw ba'y nakaranas din na matakalan? Yan ang isa sa pinagmamalaki ko. Nung nangulungan ako ni minsan, di ako nakaranas ng pagdapa. Talaga, boss? Kasi marunong may aral tayo eh. Diba? May disiplina. Maganda yung sumunod ka na lang kaysa sumuway. So, yung mga natatakalan, yung mga balabalag Yan, yung mga hindi ka matatakalan kahit wala ginagawang pagkakamali. Totoo din ba yung nagkakalikuran sa buyon? Merong eksenang ganyan talaga. Oo. Baka pwede mo naman mabulong yan sa amin, Jay. Pero yung mga ganyan, kasi sa bakla, ganyan. Yung bakla kasi ron, parang babae sa... Talaga? Hindi naiwasan yung, siguro yung iba, mga na bibis nila yung init na katawan, jowa-jowa. Nagiging asa-asawa kasi yung iba ron yung mga bakla. Pero walang pwersahan. Ibig wala. sabihin yung nihilahin ka pagtut ka ni Mayor, parang ganon. Ay, hindi. Wala ganyan. Di ba napapanood natin yun sa TV? No? Trip ni Mayor yan, pasok Ano yan. yan, eksena lang yan. May pumada pa yun, no? Pero merong ganyan Talaga? Ang dami naming nalaman sa'yo, Mayor, payoyo. Baka meron ka pang gustong sabihin o naranasan na hindi mo pa nasasabi rito. Siguro paalala na lang sa mga sa mga kabataan na pausbong pa lang, yung mga kulit nyo ngayon pa lang, pag-isipan nyo na kung may balak ba kayong pumasok sa ganyan. Diba? Kasi napakahirap talaga. Hindi naman nakakatapang yung galing kang kulungan talaga eh. Okay. Diba?
napakabisa ng mga mensahe mo, boss. Kaya ito na, isang mabisang pagsigaw at pag-shoutout naman dyan sa mga kalugares, kakosa natin na nandun pa hanggang ngayon. Siyempre, shoutout una kay OG Hyper. Yun, OG Hyper. Itong mga pangalan na nasa likod ko, Yan, sige sir, diretso lang. talagang piling ano yan, lahat yan respetado sa pangkat natin. Mga hindi nakakalimot kahit na may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa loob. Andyan sila para sumuporto sa pangkat. Siyempre, shoutout sa mga tayman dyan, mga mayores na yumayakap sa pangkat natin hanggang ngayon. Saludo sa inyo. Yeah. Yon, isang boses ng patunay na naman ang narinig natin. Hindi naman talaga kailangan na bumuno ka ng dekada-dekada para may maniwala sa'yo. Isa siya sa halimbawa na konti lang ang binuno pero may napapatunayan. May boses, mabisa ang laway. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!